Nakaabot na rin po mga kababayan kina Maharlika at Atty. Harry Roque yung pinasabog ni Dean Chase tungkol sa kanyang nakuhang detalyadong police report mga kababayan galing sa Archives Department ng Beverly Hills Police na kung saan sumabit na naman mga kababayan ang pangalan ni Madam Liza Araneta sa isang krimen mayroong kinalaman mga kababayan sa illegal na droga. At ayon dito kina Maharlika at Roque mga kababayan, lalong tumibay ang mga hinala. Parang nakumpirma daw mga kababayan yung mga previous na mga akusasyon laban kay Madam Liza Araneta kagaya nung sinabi ni Cathy Binag mga kababayan. Panoorin nyo po ha. May gumulintang na balita sa atin, itong si Dean Chase, na mukhang meron siyang hawak na official police investigation report kung saan sa kauna-unang pagkakataon ay malinaw na dinadawit. Official document daw yun mga kababayan ha, galing sa Police Archive Department na nakuha ni Dean Chase. Huwag niyo pong sabihin mga kababayan na nangloloko lang dahil si Dean Chase mga kababayan ay isa pong abogado sa Amerika. Lawyer siya mga kababayan ng isang malaking bangko sa Amerika. Hindi naman siguro niya sasayangin ang kanyang kredibilidad no bilang lawyer ng malaking bangko na iyon. Kung nagsisinungaling siya dito. So mayroong credibility ito si Dean Chase mga kababayan. At andun mismo sa kanya ang dokumento mga kababayan. Galing sa Police Archives ng Beverly Hills na may pangalan ni Liza Araneta. Hindi lang ang Marcos Jr. sa mga pulboronic, kung hindi pati ang ating First Lady, Liza Araneta Marcos. Yung mga pangyayari na talagang magpapatunay na itong mag-asawang ito ay tunay ngang Kahit pa'y maabsuelto siya mga kababayan doon sa pagkamatay ni Paulo Tancoco. Hindi na nila mababawi mga kababayan yung police report na mayroong nagkalat na pinapaniwala ang mga droga doon sa kanilang kwarto mga kababayan kung saan andun si Madam Liza Araneta. Kahit pa nga walang droga doon mga kababayan, sa ngalan na gastos ng gobyerno ng Pilipinas mga kababayan ang pagpunta nila doon dahil di ba ang kanilang sabi, MMFF, ganyan. Tapos andun sila sa mga mahaling hotel mga kababayan, mayroong mga alak, inuman, party, naglulustay ng pera ng bayan. Doon pa lang mga kababayan, malaking iskandalo na yan. How much more kung mapatunayan pang droga yung nakita doon mga white powdery substance na nagkalat sa kwarto. Pati na mga injection daw na syringe mga kababayan. Ano kayang update nito no? Ano kayang update? Tunay nga. Mababalikan natin yung PDEA leaks, di ba, sa Senate. Then ang pag-expose ni Cathy Binag. Si Cathy Binag mga kababayan mismo ang nagpatunay na inalok siya ng white powder substance ni Madam Admiral. Ganyang kalaking pasabog mga kababayan kung nagsisinungaling si Cathy Binag. Pwede siyang kasuhan. Kinasuhan na sana siya ni Admiral pero hindi Hindi siya kinasuhan mga kababayan at wala ring pumick up na media. At tanungin kaya natin ang media no? Sana may magtanong mga kababayan sa media sa GMA. Bakit hindi nyo binalita si Cathy Binag na kung saan mayroon siyang mga exposing ganyan? Na inabutan siya ng polvoron o inalok siya ni Lisa Tanas. Ang sabi nga, do you want? Tapos ngayon, ito ang report sa Beverly Hills Police na kung saan may mga witnesses pala. At ang kauna-unahang bumaliktad kaya yung mga witness mga kababayan? Sino kayo yung nag-witness no? Binawi kaya nila ang kanilang testimonya? Bakit nakauwi si Madam Liza? Ang sabi kasi ni Maharlika mga kababayan, nabigyan daw ng extended parliamentary immunity. Wow! Indikasyon na mukhang pulboronic din siya ay itong police report na ibinasa ngayon ni Dean Chase. So, Maharlika, sabihin mo nga. Parang si Cyclops mga kababayan no. Si Maharlika ang laki ng kanya antipara mga kababayan shades. Galit na galit si Tulfo niyan Si Erwin Tulfo. Asar na asar si Erwin Tulfo mga kababayan dyan sa mga eyewears ni Maharlika. Maharlika, pahiram ng ganyan. Pahiram ng shades mo. Bagay kaya sa akin mga kababayan. Ano yung mga nakasaad dun sa police report na bago? Meaning, kasi binasa niya yung isang police report na alam niya may kopya ka. Pero meron siyang additional na nakuha. At ano yung mga dagdag na impormasyon na nakuha niya na wala dun sa police reports na hawak mo rin? So sinabi niya, dun kasi sa unang police report na nirelease sa akin ng Beverly Hills Police, walang witnesses.
This time, may mga witnesses, di ba? Ang nangyari kasi mga kababayan, si Dean Chase na isang lawyer ha, kliyente niya yung nasa archives department. At nung humingi siya noong police report mga kababayan, wala pang ibang humihingi, siya pa lang. And then nung pinasabog na niya mga kababayan, marami nang nag-request tapos nagtaka na sila, bakit ganito karami? Yun pala, nakita nila mga kababayan na high profile pala ang involved dito. At mayroon daw nagpunta doon mga kababayan ng mga Asian looking men. Tapos after nun parang nakordon solitaire. Parang mayroon daw ibang nag-handle mga kababayan sa kaso. At hindi na sila naglabas ng mga karagdagang police report na kagaya ng Dean Chase mga kababayan. Yun ang sabi na under investigation pa ang kasong. May mga statement. May mga statement na nung nasa Waldorf hotel sila at naghahati-hati sila, nakitaan ng parang reaction itong si yung namatay na di umano na na-over-D. Okay? So at ito ay sinabi ni Lisa based na dun sa document na normal lang na reaksyon ng nagbabangag. So, kung ganyan... Dinownplay daw mga kababayan ni Madam Admiral. Di ba? Kung ganyan na nakita... Hayaan niya, pabalikin na lang sa kwarto mga kababayan dahil normal lang yan. Reaction sa nagpupulburon. Na pala ni Satanas. At binaliwala niya yung manifestations ng isang nagbabangag. Dapat... Ayon niya sa police report na hindi yan invento mga kababayan. Kasuhan ni Madam Lisa yung police report. Siya managot dahil hindi niya bilang isang first lady, I hope, kung matino siya, pahalaga ang buhay ng tao, mahalaga yung nakikita mong danger, di ba? So dapat tumawag ka agad ng paramedics or 911 kasi may gano'n ng eksperyensya. So dinownplay niya. Eto malinaw naman doon mga kababayan kapag patunayan talaga mga narcotics yung nakitang mga substance doon. Hindi pa ba ito alarming? Asawa ng presidente, nakitaan ng mga narcotics kung mapatunayan mang mga kababayan mga narcotics iyon. And then, yung presidente, ang issue ay tungkol din sa droga. And then, ang gagawing ambassador ng DSWD, umanadong bumabatak mga kababayan. Ay nako. Sabi ng isang witness, itong si Liza Araneta Marcos, ang siyang nagsabi, wag muna tayong tumawag ng tulong. Kasi normal lang yan. Dilipas din yan, kumbaga. Hindi natin alam kung yung talagang dahilan o nagdadahilan lang siya. Dahil alam niya na kapag tumawag ng tulong, nandoon siya. At hindi po pwedeng i-deny na nandoon siya. No? So, yan po ang isang bagong indikasyon na meron na talagang witness na nagsabi na nandoon si Lisa Araneta Marcos. So, wala nang kaduda-duda. Kasi doon sa nakuha ang police report, wala mga pangalan. No? Pangalawa, na siya ang nakapansin at nagsabi na magpahinga ka lang, diyan ka lang. At nung nagmungkahi na tumawag ng tulog, ang nagsabi na wag na muna ay si Lisa Araneta Marcos. No? Now, bukod pa doon, ang pinakadamning is ano yung mga nakita doon sa lugar kung saan natagpuan nga yung unconscious body ng isang Pilipino. Ano ba yung sabi ni Dean Chase? Based sa blood meron talagang nakita na pulburon na kung saan naging dahilan nitong ng kanyang pagkamatay, di ba? Kasi hindi naman siguro ilalagay sa police report yon kung walang nakita. So based on that police report na recent, according to Dean Chase, talaga namang dapat mapanagot itong mag-asawang bangag. To be specific, yung powdery white si Lisa, in fairness kay BBM dito mga kababayan, wala siyang pananagutan dito sa asunto. Aside sa kung ang perang ginamit dyan mga kababayan sa kanilang trip is pera ng kaba ng bayan, paglulustay lang ang kaso ni BBM. Pero dito si Madam Lisa Araneta mga kababayan, sabit na sabit talaga. Andun ang pangalan niya Sabi ni Dean Chase according doon sa dokumento. Parang nakalagay sa lamesa. Tapos parang nakalagay sa pera, di ba? At saka meron din pera na meron. Ginagamit kasi yan parang straw mga kababayan. Ganyan. Doon sa cocaine. Meron din kung talagang cocaine yung andon. Pero suspected pa lang mga kababayan. Na powdery white substance. At parang meron din sa mirror, no? Na mga powdery substance, no?
At although doon sa police report, hindi Mayroon pang mga empty syringes. pa nila ma-identify kung ano yun. Kasi syempre, dadalhin pa sa laboratory. Siguro sa susunod na police report, ma-identify na kung ano yung substance na yan. Kung pulburon ba or pulboronic. Alam nyo na naman ang depression ng pulburon, pulboronic. Yung pulburon, dahilan para magka-diabetes. Ang pulboronic, dahilan para maging bangag. Kaya naman talaga, hindi dapat natin tigilan ang dance craze ng bangag. Butod. Kasi pag-asawa talagang dalawa sila talagang sumisira sa kinabukasan ng bayan. Now, 3 krimen ang iniimbestigahan ngayon ng Los Angeles. Isa yung involuntary manslaughter, isa yung droga, at hindi ko malala kung yung pangatlo. Reckless endangerment ata or something. Yung hindi pagtulong mga kababayan sa person na may emergency, health emergency. O yung refusal to provide assistance sa pasyente. So, 3 krimen. Now, granted na ito ay hindi masyadong malalalang mga kaso kasi hindi naman murder, no? Kumbaga, involuntary manslaughter is parang... Kahit pa-absorb to siya dyan, mga kababayan. Kasi sa Amerika, mga kababayan, kapag nahulihan ka ng droga, lalong-lalo hindi bulto, user ka lang, hindi masyadong big deal Yan sa Amerika, hindi masyadong big deal. Pero, malinaw mga kababayan sa atin. Dahil asawa siya ng presidente, lalong dumadagdag yung mga ebidensya, mga kababayan, sa mga akusasyon laban kay Ngagba. Ito lang yan, reckless imprudence sa atin, no? Halos walang kulong yan. Ang punto ay, ang importante na patunayan na nandoon sa isang room kung saan namatay ang isang tao na mukhang namatay dahil sa drug overdose, ang Lisa Araneta Marcos, kasama ang mga pinaghihinalaang mga narcotics. Ang tanong, mga kababayan, bakit nandun si Paulo kasama ni Madam Lisa? Ano ba siya? Ano siya sa gobyerno, mga kababayan? Mayroon ba siyang posisyon? Bakit nandun siya? Yun lang yung sabi sa police report. Hindi nila kasama pa sa kwarto ni Madam Lisa. In-identify kung ano yun. Kasi wala pang lab test. Pero suspected narcotics. Okay. So yan, damning yan. Bakit? Ang first lady natin, anong ginagawa doon sa room kung saan obviously may gumagamit ng mga droga at obviously, yung paggamit ng droga, ang kinamatay na isang Pilipino na galing sa isang altang pamilya. So, meaning, nagko-corroborate yung statement ni Cathy Bina sa pag-alok sa kanya ni Lisa Marcos doon sa bahay niya, dito ngayon sa pangyayari sa Beverly Hills, doon sa incident nga. So, kaya ngayon, mga kababayan, sa dami-dami na mga issue na nangyayari ngayon at patuloy pa rin kayo nagpapabudol dito sa mag-asawang ito, talaga naman ang bansa natin ay polboronic country. Bagsak ng interest rating, kaunti na lang ang nagpapabudol dahil 'di ba 25% na lang. Isa na lang sa 4 mga kababayan ang nagpapabudol. At yung siguro isa sa 4, siguro yung mga kabalahibo. Kabalahibo. Dahil nakikita niyo yung mga pangyayari, kidnapping, involved si Lisa sa kidnapping, lahat. Sa lahat ng mga kaguluhan sa bansa, mga kababayan, ang pangalan ni Admiral palaging nandyan. Ang nakakalungkot dito, dito sa Europa, lumalaban tayo dahil nga isa sa dahilan kung bakit pinakidnap ang Pangulong Duterte kasama dito sa mga isyong bangag-bangag na ito. Ang pagsabi ni Pangulong Duterte na si Marcos ay bangag. Ito yung lahat pinagsama-samang galit ng bangag administration dahil sa ini-expose hindi lang ng Pangulong Duterte at nating mga nagsusupport sa kanya. Malinaw naman dun sa interview. Ang dila, Diyan pa lang mga kababayan, yung kataupo pa lang ni Ngagngag. Actually, doon ito sa mga kababayan inauguration ni VP Sara, pumunta sila. Tama ba yan mga kababayan? Padila-dila ka habang andun sa inauguration? Diyan natin nasabi mga kababayan, there's something wrong with this Admiral. Ano ito? Anong klaseng nilalang ito mga kababayan may dila-dila? Ni Lisa Araneta Marcos itong Ying. Ay talaga, anong klase yan, no? Pati yung mga kababayan, interview niya kay Tunya. Ganyan patalon-talon pa, no? Ano ito?
What kind of animal is this? Tatawagin mo yung presidenteng bangag. Yeah. Anong masama kung tatawagin bangag? Kung merong ebidensya na nagpapatunay na bangag nga. Si PRRD, mayroong ebidensya. Kaya nga pinakulong Tapos ngayon, nagkagalit siya dahil tinawag ang sponsor niya na bangag. Anong ginagawa mo sa kwarto na minamatay? Dahil sa pagkagamit ng suspected narcotics, na sa katutak na suspected narcotics. Hindi ito isang lugar lang na may narcotics. Maraming lugar na meron narcotics. So talagang lumalabas na nagkaroon ng session doon. Bagaman, hindi pa kumpirmado kasi nga kung nagkaroon ng session, mga kababayan, maramihan silang gumagamit yan. Sino ang kasama doon, mga kababayan? Mga pulboronic din ba? The police report identify kung ano yung powdery white substance na suspected narcotics. Pangalawa, no? Hindi ko lang maintindihan bakit hindi dinrug test ng Los Angeles Police lahat yung mga tao na naroon. Diba? Well, hindi rin natin alam. Kasi nga, based dun sa aking puting ahas, ay inayos. Okay, ginawa ng paraan at nagkaroon ng what they call that, extended immunity extended immunity. Yan sa Tanas. Anong masasabi mo doon bilang isang abogado? Siguro sinabi nila, this is the official, trip of the, Philippine government dahil MMFF ang pinunta doon, mga kababayan, Kaya siguro mayroong immunity. Mali yan. Kaya daw nakauna. Mali yan. Dahil hindi automatically entitled to immunity ang isang first lady. Entitled lang siya kung kasama siya ng presidente on an official mission. Pero sa tingin natin, ginamit nilang official mission yun, mga kababayan, yung MMFF, yung dahilan nila. Di ba, nagpunta sila para sa MMFF? Andun pa nga si Frasco. Baka nga, mga kababayan, extended immunity. Huwag yun namang sabihin official mission yung pulboronic session, no? At saka yung pagpunta niya doon, baka dinahilan na lang, mga kababayan. Hindi naman niya kasama ang presidente. So malinaw na hindi talaga siya entitled to immunity. How come nag-grant? Mga kababayan, iba talaga ang nagagawa ng datun. Sabi din ni Dean Chase, no? Matapos siya makakalap ng mga unang impormasyon, hindi na nag-release ng karagdagang pang impormasyon. Matapos ang mga Asian-looking men ay nakitang nakipag-ulong doon sa Beverly Police according to that report. Kaya nga hindi nga, at aside from that, folks, yung pinalabas ko, the pulboronic video, at yun ay authenticated. Correct. Diba? So parang ngayon, nagkakaroon na ng, kung hindi probable cause, no? Reasonable evidence na nagpapatunay na talagang ang junior at ang kanyang esposo ay posibleng mga bangag. Mga bangag. Si Marcos Jr., pulboronic video, duly authenticated. Yeah. Patong-patong na mga kababayan, no? Circumstances. Yung confidential informant. Okay? Yeah. Oy, nasaan na yung shades mo, Maharlika? Ingit kami doon na. Agent Morales, yung impormasyon na nakalap ni Presidente Duterte nung siya ay mayor pa, no, na talagang gumagamit ng pinagbabawal na droga. Dito naman Liz Araneta, yung si Cathy Binag. Ito sa Beverly Hills. Now, ito ang pinakamalakas na ebidensya. Yes. Kasi ito ay impartial investigation. Dahil pulis siya na mismo ng Amerika ang nag-release, mga kababayan. Walang takas, mga kababayan. Pati si Tambalusdos, no? Doon sa korte sa Amerika, sumabit din ang pangalan. Patuloy pa rin, no? Naghasik ngayon, mga kababayan. Ano ba itong administrasyon ito, mga kababayan? Dahil merong namatay at ito ay nanggagaling sa kapulisan ng Estados Unidos. No? Kung may duda tayo minsan sa katapatan ng pulis sa Pilipinas, dahil lalo na Jenny Torre, no? Siguro naman walang magdududa sa katapatan ng investigasyon na ginagawa ngayon ng Hollywood Police Department. Yeah, and I hope talagang lumabas na yan sa lalong madalang panahon. Sana nga mga kababayan, at makakuha na tayo ng official na and final na investigation result. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.